Magko-45 years old ka na tapos bigla mong naisip, paano kung maliit pala magiging pension ko? Maraming self-employed, freelancers, small business owners, at dating empleyado ang ganito ang sitwasyon. May konting hulog dati sa SSS pero nahinto. At ngayon, natatakot baka 2,000 hanggang 3,000 lang ang magiging pension nila pagdating ng retirement. At sa totoo lang, nakakatakot talaga yon. Kasi habang tumatanda tayo, mas lalong mahalaga ang monthly cash flow. Paano kung magkasakit? Paano kung mawalan ng trabaho? Paano kung may umaasa pa sa'yo? Pero paano kung sabihin ko naman sa'yo, may legal strategy na ginagamit ang ibang self-employed members para maitulak ang possible pension nila from around 2,000 pesos hanggang around 10,000 pesos monthly. At ang pinaka-interesting dito, kahit late ka nagsimula, kahit 45 na. At sa video na ito, gagamit tayo ng example ni member 1. 45 years old, self-employed, may konting hulog dati, pero kulang pa. At ipapakita natin step by step kung paano niya gagawin ang 15-year roadmap na ito para pagdating ng age 60, hindi minimum pension ang matatanggap niya, kundi possible na around 10,000 pesos kada buwan. At maraming ka-brown investor ang nagtatanong nito sa comments. Late na ba ako? Kaya panoorin mo ito hanggang dulo dahil baka ito na ang strategy na makakapagpabago ng retirement mo. Ang video na to ay para sa kaalaman lamang, hindi personal na payong pinansyal. Affiliate products in the shelf below. Simulan natin kay Juan. 45 years old siya at ang unang goal niya, hindi agad mag-max contribution. Hindi agad maging malaki ang hulog. Ang pinakaunang goal niya ay simple lang, mabuo ang required 120 monthly contributions. Kasi sa SSS, importante ang total contribution years mo. Tinatawag itong CYS or Credited Years of Service. At dito nagkakamali ang marami. Akala nila kailangan agad maximum contribution. Hindi. Sa unang phase, ang goal ay consistency, hindi laki ng hulog. So halimbawa, si Juan ay naghuhulog muna ng manageable amount, mga nasa 900 hanggang 1,500 pesos monthly contribution. Bakit ito maganda? Kasi realistic, kayang panindigan, hindi mabigat sa budget. At tandaan, mas importante ang tuloy-tuloy na hulog kaysa malaki nga, pero ilang buwan lang. Ngayon, may isa pang importanteng rule ang SSS na kailangan maintindihan mo. Hindi pantay ang epekto ng lahat ng hulog mo. Dahil sa computation ng pension, may malaking epekto ang tinatawag na AMSC or Average Monthly Salary Credit. At ang malaking basehan nito ay ang 60 months o last 5 years bago ang retirement. Ibig sabihin, kahit mababa ang hulog mo sa early years, may strategy para hilahin pataas ang pension mo later on. At maya-maya, doon tayo pupunta. Pero bago yon, paano nga ba nagsisimula bilang self-employed? Simple lang. Pwede kang mag-register gamit ang SSS mobile app, piliin mo lang, change membership type, then gawin mong self-employed. At doon ka na pwedeng mag-generate ng PRN at maghulog monthly. Pwede sa GCash, Maya, online banking, bayad centers, at habang mas maaga kang nagsisimula, mas malaki ang chance mong makahabol. Ngayon, ito na ang pinaka-importanting part ng strategy. At ito rin ang part na maraming nalilito tungkol sa SSS rules kasi may restriction na pagdating ng age 55. Kapag 55 years old ka na, hindi ka na basta-basta pwedeng tumalon sa sobrang taas na contribution bracket. Kaya ang strategy ni Juan, hindi biglaan, unti-unti, planado, legal. Ganito ang roadmap niya. From age 45 hanggang around 49, manageable muna ang hulog niya. Ang goal, mabuo ang contribution history. Then pagdating ng age 50 hanggang 53, doon na siya unti-unting nagtataas ng bracket. Paakyat ng paakyat, hindi biglang maximum agad. At bakit ito importante? Dahil may tinatawag na 5 bracket increase rule. Ayaw ng SSS na sobrang laki at bigla ang talon ng contribution ng walang basis. Kaya gradual increase ang tamang strategy. Ngayon, bago sumapit ang ika-54th birthday ni Juan, dito niya tinatarget maabot ang maximum contribution bracket. Bakit age 54? Dahil pagdating ng age 55, mahirap na mag-jump ng malaki. So ang goal,
bago mag-55, nasa mataas na bracket ka na. Then from age 55 hanggang 60, ang trabaho mo na lang ay i-maintain ang mataas na contribution. At dito na pumapasok ang pinaka-importanting concept, AMSC or Average Monthly Salary Credit. Dahil sa pension computation ng SSS, sobrang importante ng last 60 months bago ang retirement. Ibig sabihin, yung contributions mo from age 55 hanggang 60, sila ang may pinakamalaking epekto sa magiging pension mo. Kaya kahit hindi maximum ang hulog mo noong younger years, kapag mataas na ang bracket mo bago mag-55 at na-maintain mo yon hanggang retirement, posible mong mahila pataas ang pension mo significantly. At dito maraming napapakomment ng bakit ngayon ko lang ito nalaman. Kasi karamihan ng tao akala nila late na. Pero ang totoo, mas mahalaga minsan ang tamang timing ng contribution increases. Ngayon mga ka-brown investors, isummarize natin kung paano posible na halos umabot ng 10,000 pesos monthly ang retirement income ni Juan kahit late na siyang nagsimula. Una, ito ang profile niya. Meron siyang 15 years o 180 monthly contribution sa SSS. At sa huling 5 taon bago ang retirement, naabot niya ang 35,000 monthly salary credit o MSC. Pero tandaan, hanggang 20,000 pesos lang ang ginagamit ng regular SSS pension computation. Yung excess na 15,000 pesos napupunta sa Mandatory Provident Fund or MPF. Ngayon, punta tayo sa regular pension. Dahil na-maximize niya ang MSC ceiling, ang highest possible formula ng SSS ay 40% ng 20,000 MSC. Kaya 8,000 ang base pension niya. Pagkatapos, idadagdag pa ang 1,000 pesos additional benefit allowance. Kaya ang total regular SSS pension niya ay 9,000 pesos kada buwan. Ngayon, hindi pa tapos dahil may MPF pa. Dahil may excess MSC siya na 15,000 pesos, automatic itong napupunta sa kanyang MPF account. At dahil tuloy-tuloy ang hulog niya for 5 years, ang estimated accumulated value niya ay umabot sa around 161,730 pesos. Pagdating ng retirement, pwede i-convert ang pondong ito into additional monthly pension at kapag hinati natin ito sa 180 months o 15 years, magiging additional 898.5 kada buwan. So kapag pinagsama natin 9,000 regular pension plus 898.5 MPF pension, ang estimated total monthly retirement income niya ay aabot sa 9,898.50 kada buwan. At dito nyo makikita mga ka-brown investors, kahit late nagsimula, malaki pa rin ang pwedeng maging epekto ng tamang contribution strategy bago mag-age 55. Pero mga ka-brown investors, kahit maganda ang strategy, may mga bagay pa rin na pwedeng sumira sa retirement plan mo. At ito ang mga madalas nakakalimutan ng ibang members. Una, siguraduhin mong updated ang records mo sa SSS. Lalo na kung self-employed ka. Kasi minsan, okay ang hulog, pero hindi naman ang membership status, contact details, o contribution posting. At kapag hindi maayos ang records, pwedeng madelay ang claims pagdating ng retirement. Pangalawa, maraming viewers ang nagtatanong, paano kung may old SSS loan ako? Importante rin to. Kasi minsan, maganda na sana ang expected pension, pero nababawasan dahil sa unpaid loans, penalties, at accumulated interest. Kaya magandang i-check pa minsan-minsan kung may available na loan structuring program o loan condonation program kapag nag-offer si SSS. Dahil malaking tulong yon para malinis ang records mo bago ang retirement. At pangatlo, huwag mong hintayin ng age 55 bago ayusin ang strategy mo. Kasi pagdating ng age 55, mas limitado na ang malalaking adjustments sa contribution bracket. Kaya kung balak mong taasan ang contributions mo, mas magandang planuhin mo ito ng mas maaga. At tandaan nyo ito mga ka-brown investors, hindi lang goal dito ang magkaroon ng pension. Ang goal natin ay mas malaking retirement income. So balikan natin si Juan. 45 years old siya, nagsimula ulit. Hindi siya nagpanik. Hindi siya nagmax agad.
ginamit niya ang first 10 years para mabuo ang contribution history niya. Then, bago sumapit ang 55, doon na siya nag-focus sa higher contribution strategy. At pagdating ng retirement age, possible na hindi 2,000 ang pension niya, kundi more or less 10,000 pesos monthly. At para sa akin, ito ang pinakamahalagang lesson dito. Kung 45 ka na, 50 o kahit malapit na mag-retire, hindi ibig sabihin tapos na. Ang tunay na kalaban ay yung mga taon na lumipas na walang hulog. Kaya tandaan mo ito mga ka-brown investors. Ang pinakamahalagang 120 months ay hindi yung nakaraan, yung mga paparating pa lang. At kung gusto mo, comment below ilang taon ka na ngayon at ilang years ka nang may hulog sa SSS at susubukan kong bigyan ng quick pension assessments sa comments. And if this video helped you, don't forget to like, subscribe, and share this with someone na feeling nila late na para sa retirement. Dahil minsan, ang kailangan lang pala ay tamang strategy.